The night before the day ng aming pag-uwi sa Agusan, ay sumaglit ang aking ate dito sa bahay para ihatid itong bigas at yung iba pa niyang ipapadala. Kasi nga di siya makakauwi kaya sa akin niya na lang ipapadala yung mga ipapadala niya. At kinaumagahan nga, alas 4 ng madaling araw kami umalis. Kami lang dalawa ni Cyrus at itong dalawa namin chikiting ang bumiyahi. Itong pag-uwi namin ng Agusan ay biglaan lang. Ang plano talaga naming umuwi is sa June or July. Pero dahil sa biglaang pangyayari ay kailangan naming umuwi nang wala sa oras. Dahil nga, kung maalala ninyo yung una naming vlog, ay bumisita ako sa pinsan ko doon sa Tagum Hospital. At saka sa maang palad po, ang aking pinsan po ay pumanaw na. Di niya na kinaya ang sakit niya. Malungkot man isipin pero kailangan naming tanggapin. Kung hanggang doon na lang talaga siya. Si Bunjong ay malayong pinsan ko na talaga, pero kami ay malapit sa isa't isa. Dahil kami ay magkababata. Noong kami ay nasa elementarya ay siya ang pinaka nang bubuli talaga sa akin. Pero nung tumungtong na kami ng high school at hindi na kami pareho ng pinapasukan, medyo nagiba na yung pakikitungo niya sa akin. At sa iba pa namin kaklase, talagang mabait na si Bunjong. Tahimik nga lang. At ito nga, nag-stop over muna kami saglit para kumain. Pero ako lang yung kumain kasi yung Cyrus niyo busog pa. At ito nga, another stop over na po kasi maghihintay kami sa kuya ko. Yung kuya ko kasi ay nasa Tagum. Sinabihan ko kagabi kung sasama ba siya. Sabi niya hindi raw kasi hindi niya maiwan-iwan yung kasama niya, kawawa daw. Pero kinabukasan siya ang iniwan ng kasama niya kaya ayun. Panay chat sa akin kung nakalabas na ba daw kami. Kawawa daw siya. Wala daw siyang pera pa uwi. Kawawa naman kuya ko, uy. Kaya ayun, kahit nakalampas na kami sa Tagum, tumigil kami para hintayin siya. Pinasakay na lang namin siya ng bus papunta sa aming area. Itong kuya ko, manggod ba? Ang tigas ng ulo. And finally, dumating na yung kuya ko. Kaya ayan, may katulong na akong maghawak ang Shiro and Hero. Medyo malayo-layo rin tong biyahe namin, no? From Davao to Agusan is mga nasa 3 to 4 hours ang biyahe kapag may sasakyan ka. Pero kapag nag-bus ka, talagang aabot yan ng 5 to 6 hours. Lalo na kapag holiday season, talagang aabot yan ng 7, ganun. Kaya mas maganda talaga yung hindi ka nagko-commute. And finally, heto na nga, we're finally in Agusan. Malalaman mo talaga pag nasa Agusan ka na kasi kahit tulog ka, malalaman mo kapag nasa Agusan ka. Kasi uuga-uga na yung daan. Para ka na sumasakay ng roller coaster ride. Kasi iwan ko ba, oy? Ba't ganito man ang aming daan sa Agusan? Kung titingnan nyo, biak-biak. Kung hindi naman biak-biak, mainaayos. Ako talaga yung nalilibog na. Kasi yung mga hindi sirang daan, inaayos nila. Binibiak nila, tapos uulitin na naman. Pero yung mga sira-sira na daan, hindi nila inaayos. Kaya kami nalilibog na talaga po. Pero sige na lang, kahit sira-sira yung daan namin. Basta makauwi lang, okay na yan. Kung titingnan nyo sa video, talaga yung daan namin puro sira-sira talaga. Kaya speed limit talaga tayo dito sa daan na to. Kasi baka bigla kang pumilapon pag di mo nakita yung mga bukulol-bukulol ng daan. At ayun nga, itong area na to is Trenton na ata to. By the way, share ko lang, nung senior high school ako ay dito ako sa Trento nag-aaral. Sa Father Saturnino Orias College of Trento Incorporated. And yes, it's a private school. At kahit mahirap kami ay doon ako nag-aaral. Kasi ang senior high school is libre naman doon kaya okay lang. Pero alam nyo, kahit sa private school ako nag-aaral, kawawa ako noon. Kasi nag-board man ako no. Lagi akong nauubusan ng pagkain sa boarding house. Kaya minsan kapag tanghalian na, andyan yung kaibigan ko. Buti na lang kaklase ko siya. Shout out Rose Ann. Kasi yung baon niya pa ng halian, kinakain ko na, recess time pa. Kaya kapag tanghalian na, wala na siyang kanin. Kaya sorry talaga Rose Ann. Bawi ako next time, kung may next time pa. Balik ulit tayo sa senior high school. Kaya ako no, sobrang saya ko na talaga kapag dumarating yung papa ko sa boarding house na may dala-dalang bigas at upo. At iba pa niyang gulay. Kasi finally, may sasahugan na naman ako ng tinapa. Favorite ko talaga yung upo noon na nilalagyan ng tinapa. Ginisang upo with tinapa. Masarap yun.
Kaya minsan talagang hanggang iyak na lang ako sa boarding house kapag wala akong makakain. Sabayan pa ng mga gawain sa school na ay ewan ko. Talagang mababaliw ako. Gutom pa yung kalamnan, gutom pa yung utak, ay, amo pa yun. Mabagtit ni apong yun. Pero buti na lang, nalampasan ko yung struggle na yun. Nakagraduate din ng senior high school. At ito na nga, dito sa daan na to, grabe yung struggle namin dito. Kasi, tingnan nyo. May inaayos kasing daan dito, Kaya ayun, 1 lane lang. Kaya pahirapan talaga ang pagdaan dito. Sabayan pa ng alikabok. Ay, naku, sobra talaga. Sasakit talaga yung puwit mo sa kakauntol-untol. Untol dito, untol doon. Ay, at ito, dito lang kayo makakakita ng swimming pool sa daan. May resort kami dito, tingnan nyo, di ba? Free pa yan. With matching nyug-nyug sa tabi-tabi. With a view of a farm. Kahit naman sira-sira yung daan namin dito, pero yung view namin dito maganda. Di katulad sa city. Dito, napapalibutan ka dito ng mga puno at mga palayan. Yun lang yung kinagandahan ng province. Kaya talagang maganda tumira sa probinsya. Malayo nga lang sa mga pamilihan at some opportunities. Pero para sa mga sanay magsaka, goods na goods tumira sa probinsya talaga. Kasi yun yung pangunahing pamumuhay ng mga tao dito. Pati kami yun yung ikinabubuhay namin noon. Pero ngayon wala na kasi wala kaming sakahan. At isa pala, kahit ipapangkon, marami nang iniindang sakit kaya hindi niya rin niya maasikaso yung sakahan. Kaya ayun, tamang-tambay lang muna siya sa bahay. Kasi ang mama ko doon naman nagtatrabaho sa Pilsaga. Labandera pala ang mama ko sa isang mining corporation. Mas mabuti man na doon siya maglaba kasi may sahod. Pero doon sa bahay, kahit gano'n pa siguro kadami labhan niya, wala siyang masasahod. At ito nga pala yung daanan papasok sa amin, Dito talaga ay napakabahain. Na kung saan kapag binabaha dito, hindi kami makakalabas. Kasi kahit tuktok yung barangay namin, pero yung daanan namin is talagang binabaha, kaya hindi rin kami makakalabas. Kaya medyo pahirapan talaga. Minsan nga kapag binabaha dyan, talagang lumulusong talaga kami sa baha kahit yung tubig. Lampas bewang. At sobrang nakakatakot talaga kasi lalo na magaan tayo, madali tayong maanod. Kaya talagang ingat ka talaga kapag dumaan ka sa baha. And from highway to Imelda is mga 3 kilometers pa ata. So mga 15 minutes yung biyahe papasok kung nagmotor ka. Pero kung nilakad mo dahil bida-bida ka, aabot ka talaga ng ilang oras. At dito sa area na to talagang makikita nyo napakamaalikabok. Na kung saan kapag dadaan ka dito talagang may free pulbo ka. Dahil sa sobrang alikabok. Papunta pala sa amin maganda yung tanawin. Kasi kung titingnan nyo ang daming puno. Nagbiberdihan yung paligid. At ang sarap pa ng hangin. At di ko na malayan, kaibigan ko pala yung nakasakay sa motor, si Joanne. Kinachat ko pa siya kagabi kung a-attend ba siya ng libing. Pero ang sinagot niya, hindi daw. Ang sarap talaga suntukin nito ni Joanne minsan talaga, Pero sige na lang, choice niya yan Kung ayaw ng tao, wag pilitin. Dito sa area na to, takot kami dito dati. Kasi marami daw banakon dito na humaharang sa mga dumadaan. Lalo na't wala mga bahay-bahay dito kaya nakakatakot talaga Minsan nga kapag dumadaan kami dito talagang pumipikit ako kasi baka may nakita akong multo or may makita akong white lady. At kung minsan pa nga hindi talaga ako nagpapahuli sa motor para in case na may multo or may aswang nahihila sa amin, hindi ako yung mauna. Kasi hindi ako yung nasa huli. Pero char lang, wala mang ganun dito. Wala pa naman ako nabalita ang aswang na nagdagit-dagit og mga tao dito man. Kaya it's safe here in Imelda City. City yarn. At ayun nga, we're finally here in Imelda. Sobrang excited ko na talaga nung time na to. Kasi mga ilang buwan na din kasi na hindi kami nakakauwi. Kaya ayun, miss na miss ko tong Imelda. At ayun pa nga, daanan namin si Papa doon. Nandun na naman sa Biliran. Ay, terminal pala. Wala man kasi siyang magawa sa bahay, kaya doon siya tumatambay while waiting ng mga pasahero. Kasi yung papa ko namamasada rin kasi, kaya ayun, doon siya na tumatambay. At heto na nga, malapit na tayo sa amin.
And we're finally here. Nakita pala kami ni Papa nung dumaan kami, no? Kaya ayun, nagmamadaling umuwi. At yung Shiro niyo, kakarating pa lang, sumama na agad sa tito niya doon sa bahay nila. Pero go, minsan lang naman tayo makauwi eh. Kakarating pa nga lang namin, pero yung Shiro niyo napakadumi na. Kasi naman, panay takbo, kaya ayun, laging nadadapa. At ito nga Shiro niyo, tinanggalan ko na ng damit kasi napakarumi na. Kung titingnan niyo yung tiyan niya, napakadami ng putik. Tapos ito, panay tanggal sa mga dumi doon sa paan niya. May pagkamaarte rin kasi yan. At yung bata dyan, yan yung pamangkin ko, anak yan ni Kuya. Si Sari. Na kung saan yan yung laging kasama ko noon. Na kung saan sa lahat ng lakad ko, andun siya, nakabuntot. At ayun nga, ang Shiro niyo, panay habol sa lolo niya, gusto niyang sumama. Talaga naman tong batang to. Inutusan ko pa yung lolo mo, oy, na bumili ng gasol kasi wala tayong gasol. Hindi ka naman yan pwedeng isama. Kasi hindi ka man marunong humawak sa likod, oy. At ayun nga, kahit hindi pinayagang sumama, ayun, panay takbo pa rin ang Shiro. Wala pa namang damit. Magatilan kanto. At ito nga, sinabihan ko na uwi na kami. Kaya ayun, bumalik naman. Pero naisipan ko munang dumaan doon sa pinsan ko, no? Kasi simula nung nabuntis kasi siya, di ko na kasi siya nakita. At ayan, ang Shiro niyo, tuwang-tuwa sa usok. Gusto niyang hawakan pero hindi niya mahawakan. At ito nga namang batang to, ano? Ewan ko ano nakain itong batang to. Pumunta dito sa may tindahan tapos nanghingi ng candy. Oy dong, wala tayong pera dong. Manghingi ka muna doon ng pera sa papa mo, no? Pero dahil naawa si Ate Pinky sa kanya, kaya ayun, binigyan siya ng candy. Nadapa pa nga, pero ayun, tuloy pa rin, takbo ng takbo. At eto nga, malapit na kami kanila at Biet. And we're here. Pero ano datnan ko lang dito ay sila Auntie Bilin, tapos si Ate Langlang. Kasi si Ate Bitbit raw ay may pinuntahan. Sila pala yung nakasalubong namin kanina doon sa daan. Kaya kami ito, tamang kwentuhan lang. At heto, finally I met you again, Zeron. Ang laki mo na. Papasensyahan nyo na kung medyo makalat yung bahay nila auntie, ano? Ay, hindi naman talaga yan kalat. Mga ano yan, mga bambus. Yan yung isa sa kinabubuhay namin dito. Ang paggawa ng mga barbecue sticks. Nakakapagod ang paggawa ng barbecue sticks kung alam nyo lang. Yung 5 pesong barbecue sticks, ilang oras namin yung ginagawa. Nakitak-kitang dyan imamunhan kapag nga nakatapos di 100 pieces. Kaya don't underestimate us. Kasi kung kaya namin patulisin itong mga bamboo sticks na to, kaya rin namin patulisin yung buhay mo. Char lang. At dahil nga wala naman sa Tibit-bit, kaya ayun, I decided na umuwi muna kami. Pero itong Shiro nyo, parang ayaw pang umuwi. Kung saan-saan pa nagpupunta. At nagbabay pa nga si Zeron sa akin, oh. At dito ko nga napiling dumaan. Pero ang desisyon kong dito dumaan ay labis kong pinagsisihan. Dahil hindi ko in-expect. Siniraduan matkayam ni Kuya Balong na ito'y daan ito'y. Buti na lang ang Shiro, lusot agad. Pero ako, namumroblema pa kung paano ako dadaan. Ano ka matenong, oy? And finally, yung pinakaiintay kong insan. Nakauwi na. Pero munti kong hindi nakilala man. Kasi nung last kita namin talagang napakapayat niya. Pero kung titingnan nyo ngayon, napakataba na, para nang si Dapo. May pasayaw-sayaw pa, sino ka dyan? May under chin ka na. Ka-cute sa mong buntit. At dito nga kami tumambay sa dipa tapos na bahay nila kuya, ano? At itong buntit, tamang kain-kain lang dito sa tabi-tabi. Talagang lumubo ka buntit.
Napaka-sexy mo pa noon. Mas payat ka pa sa akin. Pero ngayon ay ewan ko na lang. Ang taba-taba mo na. Kaya ayun, tamang chika mo na mga maritos dito. At kinahaponan nga, matapos naming natulog, ay pumunta na kami dito sa May Lamay. Pero dahil wala akong naabutan mga kaedad ko dito, puro matatanda yung naabutan ko. Kaya ito, naglalakad-lakad muna kami dito ni Shiro. At hiniram si Shiro ni Tito Jubilin, pero pagkatapos ay binalik agad kasi napakakulit daw. Kaya ayun. At ito pala yung kapatid ko, yung bunso namin. Dala-dala niya yung pamangkin niya. At maya-maya ay pumunta ako dito sa kaibigan ko, no. Ito pala si Roseanne, yung naka-orange. Yan yung hinihingan ko ng baon noon. At kinagabihan nga ay pumunta kami dito sa May Lamay. Yan palang babae ay yan yung girlfriend ng pinsan ko na namatay. Nasasaktan ako para sa kanya kasi alam mo yung feeling na yung taong ina-expect mo na makakasama mo hanggang sa pagtanda ay mawawala lang sa'yo bigla. Talagang napakasakit nun. Dito nga nung time na to ay nag-decide kami na mag-special number. Pero itong mga kaibigan ko ayaw sumama. Kaya ayun, kami lang tatlo ni Roseanne at ni Love tinagkanta. Pero dahil di naman magaganda yung mga boses namin, ay ako lang pala, ay hindi ko na pinabidyuhan. Uy, kakahiya naman. At heto nga, nung nakauwi ako, ay tulog na itong tatlo. Kasi ako lang naman yung pumunta sa Lamay kasi nga pagod na tong tatlo. Kaya iniwan ko na lang. Ito pala yung kwarto ko dati, na kung saan ay medyo delikado na rin. Kasi butas-butas kasi yung lapag niya. Sa katandaan ba naman itong kwarto ko tapos hindi pa naayo-ayos. Oray na ito'y kusina mi, kitaan nyo. Bakas na bakas talagang aming kahirapan, kita nyo? Tapos yung bubong namin butas-butas na. Nakapag uulan, hindi mo alam kung saan ka sisilong. Kasi parang ilag ka na lang sa tulo ng ulan. O, tingnan nyo, butas-butas, diba? Pero dito sa bahay namin ay si DJ lang yung natutulog dito kasi sila mama at papa doon sila sa may kubo namin natutulog. Kaya si DJ lang mag-isa dito. Kaya napag-isip-isip na talaga ng mama ko na ibenta yung lupa namin sa bukid. Para ang perang pinagbintahan ay ipagawa ng bahay para meron daw matuluyan man lang. Kasi kawawa daw pag may bisita, lalo na yung mga apo niya pag may bisita, wala daw matuluyan na maayos. Ay mama, kung meron lang talaga akong pera, matagal na yung naayos. Yaan mo ma, papaboran din tayo ng Diyos pagdating ng araw. Mapapagawa rin natin yung bahay na yan. Itong bahay namin ay napapalibutan talaga ng mga prutas. Kasi yung mama at papa ko noon ay napakaano magtanim ng mga prutas-prutas. Kaya yun, ngayon marami kaming prutas dito. May rambutan, may sangkis, may pinya, may saging, may bayabas, may niyog, may makupa, may sangkis, at iba pa. Yan pala yung bahay namin sa labas, ano. Talagang napakasimple lang ng aming bahay. Yung bakuran namin noon, talagang alagang-alaga ko yan. Talagang wala kang makikitang mga dumi dyan, kahit konti. Kasi pag may nakita akong papatubo pa lang ng mga damo, ay tinatanggal ko na agad. Pero ngayon, dahil di na ako dito nakatira, at si DJ na lang ang namamalagi dito, kaya ayan. Hindi niya rin kasi naman mamimaintain yan kasi may pasok rin naman siya. Umaga na nga nito, no? Maaga kaming gumising kasi maaga yung libing. Kaya ito, tamang tambay lang muna kami dito sa labas. While itong si DJ, tamang laro-laro muna sa kanyang pamangkin. At pagkatapos nga ay umalis na kami para pumunta sa libing. Ang huling araw na makikita namin si Bunjong. Kung saan ka man na yun, Jong, alam namin masaya ka na. No more pain, Jong. At ayun nga, pagkatapos ng libing ay umuwi na rin kami. At sumama itong dalawa kong kaibigan, ano. Kasi gusto daw nila makichismisan bago kami umuwi. Kasi alam niyo naman, sa tagal ko ba namang hindi nakauwi. Siyempre, napakadaming chismis na hindi ko alam. Kaya kailangan nila i-report yun sa akin. Uy, mahirap nang ma-behind sa chismis. Kaya heto, tamang chismis lang kaming tatlo dito. Kapag itong dalawang to talaga yung kasama ko, talagang lalabas yung totoong ugali ko. Yung pagiging baliw ko talagang lalabas. Kasi pag andun ako sa Davao, mabait man ako. Uy, tahimik, tapos hindi kumikibo, charang. Hindi bitaw, uy, talagang pag nasa Davao ako, talagang chill lang ako. Good person, kumbaga. Pero good person lang talaga ako, uy. Makulit lang talaga.
Kapag nagsama pala kami tatlo no, tinatawag kami Chris Buckets. Alam nyo na yung sabihin nun, tatlong matatandang babae. Ewan ko ba't naging Chris Buckets? At itong time na to nga ay pauwi na kami. Inihatid lang kami dito ni Mama sa may sasakyan. Kasama niya yung dalawa kong auntie, Auntie Nani and Auntie Mariam. Ayun nga, malungkot na naman ang apong bakit niyo. Kasi nga, malalayo na naman siya sa mga magulang niya at mga kapatid niya. Pero no choice tayo kasi may sarili na din tayong pamilya. At nandito rin sa Davao yung may kinabubuhay namin. Kaya kailangan tiisin ang lungkot. At ayan nga, binababa na ni Kuya si Shiro. Kasi bababa na rin siya. Hanggang dito lang kasi siya sa Tagum. Dito kasi siya nagtatrabaho pansamantala. Kaya ayan, bye-bye muna Kuya. Mag-iingat ka lagi. Kaya heto, kaming apat na lang ulit. And hanggang dito na lang. Bye-bye. Hanggang sa muli.